Isa pong malaking balita ang inilabas ng Pi Foundation tungkol po sa kanilang ecosystem. In-announce po nila ang tinatawag pong Pi Network Ventures. Isang $100 million na pondo para suportahan ang mga startup na magdadala ng real-world utility sa kanilang ecosystem. Yan, na-content po natin yung mas detalyadong paliwanag kung ano nga ba ang layunin ng Pi Network Ventures na ito sa video natin kanina. Yan, pero nung lumabas po yung balita na ito ay sa halip na tumaas ang presyo ni Pi ay bumagsak po siya ng halos 30% sa loob lamang ng 24 oras. Yan, ayon po sa ating source dito, yan, Crypto.news ang ating source dito, ang presyo ngayon ni Pi Network ay nasa 0.85. Yan, kanina lamang is mga nasa 0.90 siya or 90 cents. Ngayon ay bumaba na naman po siya at naging 0.85. Kaya tuloy-tuloy po yung kanyang pagbaba. Ngayon, ang tanong natin ay bakit po bumagsak si Pi kahit may magandang balita? Yan, napakaganda naman ng balitang Pi Network Ventures na ito. Kaya ano ba talaga ang nangyari? At syempre, ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, pag-usapan po muna natin ng bahagya yung nilalaman ng announcement tungkol dito kay Pi Network. Ayan, nitong May 14, ayan, kahapon po yan. Pero ayan, sa ibang bansa is May 14 pa sa kanila. Mas nauuna kasi tayo dito sa Pilipinas. Sa atin ay May 15. Yan, pero sa kanila is May 14 pa. Yan, in-announce po ng Pi Foundation ang tinatawag nilang Pi Network Ventures. Isa po itong malaking hakbang para palaguin ang buong ecosystem ni Pi. Ang layunin po ng venture fund na ito ay punduhan ang mga bagong kumpanya o startup na gumagawa ng mga products at saka services na pwedeng gamitin sa totoong buhay. Kasama po sa mga target nilang suportahan ay ang mga kumpanya sa larangan po ng generative AI, gaming, fintech or financial technology, e-commerce, social media platforms at syempre mga blockchain native companies. Kung iisipin mo, parang venture capital firm ito sa Silicon Valley. Pipili sila ng promising na mga kumpanya na pwede po nilang tulungan para mas mapaunlad pa ang buong Pi ecosystem. Maganda di po ba? Pero teka, kung maganda ang balita, bakit biglang bumagsak ang presyo ni Pi Network? Yan, tingnan po natin ulit, 0.85. Yan, bakit po siya bumagsak ng 30%? Magandang balita naman ang tungkol dito sa Pi Network Venture Capital na yan. Yan. Dito na po pumapasok ang sinasabi nating sell the news. Yan, na siyang naging reaksyon ng market. Ang totoo ay matagal na pong inaabangan ng mga tao ang major exchange listing ni Pi. Ibig sabihin ang pagkakaroon niya ng opisyal na pag-trade sa mga madalaking centralized exchanges tulad po ni Binance, Coinbase at KuCoin. Yan po talaga yung inaasahan ng karamihan, hindi po yung Pi Network Venture Capital Fund na yan. Yan, yung inaasahan ng karamihan is malilista na itong si PiCoin kay Binance, KuCoin at saka Coinbase. Yan, pero nang lumabas ang balitang ito tungkol sa venture fund, maraming trader ang nadismaya. Hindi ito ang balitang gusto nilang marinig. Ang inaasahan nila ay isang exchange listing at hindi investment fund. Kaya ang nangyari ay maraming may hawak or holdings ng Pi ang nagbenta na. Kaya bumagsak po ang presyo. Sa isang araw lang ay bumaba po si Pi sa $1.30 hanggang 0.84 at bumalik sa 0.92. Isang malaking 30% na pagbagsak. Ayan, dito naman po tayo sa technical analysis. Meron po silang ibinahaging chart dito ni Pi Network USDT na trading pair. Daily chart time frame po ito at mula po ito sa datos ni OKX. Yan, kahit bumagsak ang presyo ay may mga indicators pa rin na nagpapakita ng short-term potential ni Pi. Ayon po sa mga technical analysis, si Pi ay nagtitrade sa ibabaw ng kanyang 50-day SMA at saka 10-day EMA na parehong mga buy signals. Ayan. Ang RSI naman or Relative Strength Index dito is nasa 57.5
2024. Ibig sabihin naman ito ay neutral ito. Hindi pa overbought o hindi rin oversold. Yan, yung kanyang MACD naman or Moving Average Convergence Divergence ay nagpapakita ng short-term bullish potential. Kung hindi po bababa si PAI sa support level na 0.85, posible po siyang bumalik sa $1.10. Pero kapag bumagsak po siya sa ilalim ng 0.85, may posibilidad siyang bumalik sa support area na 0.74. Sa madaling salita ay nasa gitna po tayo ng market indecision. Ang iba ay umaasa pa rin, pero ang iba ay lumalabas na muna. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto holders at traders ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy na matagal nang nag-hold or nagmimina kay Pi, ang balitang ito ay isang wake-up call. Oo, maganda ang balita tungkol kay Pi Network or sa kanyang or sa tinatawag na Pi Network Ventures. Pero ang hindi pagtugon ng market ay nagpapakita na iba po ang priorities ng mga investors ngayon. Yan, liquidity muna bago utility. Marami sa atin ang matagal nang nagtitiis. Mula pa noong nagsimula si Pi, pinaghirapan na natin ang pagmimina gamit ang ating cellphone. Kaya ngayong may development, umaasa tayo na may presyo na siyang lalaban. Pero sa ngayon ay wala pa ring official exchange listing. Kaya limitado pa rin ang galaw ng presyo niya sa open market. Importante ring tandaan na hindi porket may magandang balita ay automatic na tataas ang presyo. Minsan ay binibili ng mga trader ang rumors, pero binebenta nila ang news. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang project ni Pi ay ambisyoso at saka long term ang kanyang vision. Hindi ito isang pump and dump na token lamang. May plano po si Pi Foundation na gumawa ng tunay na ecosystem na magagamit natin sa totoong buhay. At ang pagbuo ng Pi Network Ventures ay hakbang patungo sa direksyon na yan. Pero dapat din nating harapin ang realidad or katotohanan. Kailangan po ni Pi ng exchange listing para mas marami ang makabili, makabenta at makita ang tunay na value niya sa open market. Hanggat wala pa ito, mananatiling limitado ang galaw ni Pi at madaling maapektuhan ng sell-off. Para sa atin bilang mga Pinoy, ang pinaka-best na gawin natin ngayon ay ang maging patient pero alerto. Kung naniniwala pa rin po tayo sa long-term vision ni Pi, pwedeng i-hold natin siya. Pero kung kailangan nating magbenta, siguraduhin naiintindihan natin ang ating risk at presyo ng market. Ayan mga ka-crypto, malinaw na kung bakit bumagsak si Pi ng 30% kahit may magandang balita. Hindi lahat ng announcement ay ina-appreciate ng market. At minsan, hindi ito sapat para paliparin ang presyo. Pero sa likod ng lahat ng ito, tuloy pa rin ang pagbuo ng ecosystem ni Pi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.